Okay, dire-diretso na tayo guys. Let's go. So ngayon, for the second video natin, today, Saturday, yung top trending stocks. Ayan. So bali 5 lang to kasi iba na cover na natin kahapon. Saka yung iba kasi nasa REIT yung first video natin ngayon. And kaya check nyo na lang sa mga thumbnails. Okay, andun naman yun. So ngayon unahin natin yung first top trending stock. Of course, plus hindi pa natin to nako-cover, no? Simula kahapon, kaya yun, yeah. Okay, so ano ba nangyari for plus? Solid, ayun ang nangyari, solid na solid, mga idolo, no? So from this area guys, so sa area na to nagrally ulit, solid kasi wala naman ng resistance to 14%. So yun nga lang ang nakakatakot dito pag nagkabuusan. Ayun, kumbaga utakan na lang to, kung sino yung bahuli, taya. Siya maiipit. And for now, of course, meron na tayo ditong kumbaga pinaka-support na sinabi before. So eto nga yun, sa 15.84. This one. Ayan. So immediate support to 4+, no? Ayan, since wala naman ng resistance dito, so only fly na to. Ayan. So yun nga lang, pagka bumagsak yan, maghahanap ng support yan kung saan pwedeng huminto. So possible dito guys. Ayan, sa 15.84 or 15.85. Ayan, basta malapit sa may green box. So next, ayan, plus divergence pa pala, no? Pwedeng divergence to ayun, no? Lower high, tapos so may price action, higher high. Ayan, so may divergence din, SECB, next one is SECB. Ayan, SECB. Pasensya na po kayo at medyo busy talaga ako ngayon at hindi ko na magawang basahin yung mga comments, Ayan, pero maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nanonood sa mga videos natin guys. Ayan. So for this one, SECB, silipin muna natin dito kung ano meron. So far naman kasi so far wala pang breakout, kaya still for me bearish pa rin to. Yung setup na ganito bearish pa din. So unless na lang kung magkaroon ng breakout, no? So siguro sa bear months, tingnan natin. Ayan, kasi July, August, so sa malamang nga makikita natin sa baka by September siguro or August. Ayan, kung talaga magbe-breakout of course. Ayan. Pero pagka pinagbasihan natin yung chart niya, of course bearish. But bearish. Lower lower high tas lower low, no? High, lower high. Low, lower low. No? Ayan, kaya kung magrarally to, ayan, so nabubulol pa tayo. So ang pwede niyang i-retest dito, ito guys, yung dating support and now acting as a resistance. 67.7. Ayan, so retest muna to, of course, retest kung siya ay magrarally. Pero for now, so bearish pa rin to guys. Walang breakout Ayan, next, SECB, DDMPR. Ayan, so ito nalaglag guys, no? So ilang percent from here sa may support,
So, pinakamababa, somewhere here. Negative 12%. Not bad. Pero tignan natin kung talaga malalaglag pa, no? Kung sasadsad pa ba talaga. Hindi na. So far, still weak pa din, ano? Or it's either magkaroon ng divergence, much better siguro, no? Of course, kung magkakaroon tayo ng divergence, dapat flat or much better kung lower low dito sa part na to. Ayan, so dapat malaglag para mas maganda yung setup na pagka-bounce. Ayan. So sa ngayon, even though na mag-rally tayo, syempre, ano lang to, kumbaga magre-retest lang muna to. Nasa 1.17. Parang yung isa lang kanina, no? Yung SECB. Diba? Ayan. So, same for DDMPR. If ever man na, ano to, magkaroon ng bounce play sa mga susunod na trading days, of course, mag-retest lang dito yan muna. Or kung medyo buenas talaga, pwede makakalusot. Ayan, sa 1.2. Ayan, sa may next green box. Pero for now, for me, bearish muna to. Ayan, bearish. So, unless na lang kung talaga mag-rally na konti. Typical bounce play, of course. Ayan. Then, DDMPR, no? Tapos, Picor, Petron. Okay, pasadsad yung Petron. Tingnan nga natin yung ano. Ano ba nangyari dito? Walang buhay, guys, eh. Okay. So, siguro mag-reset tayo. Ayan. So, base dito, guys. Base dito. Ano ba nakikita natin? Mukhang sideways siya, no? Somewhere here yung support. Ayan. So, kung bibili kayo for Picor, wait muna na malaglag sa may support. Ayan, kasi maghanap na support yan, eh. So, sa malamang, ito yung makikita ang support nyan. Okay. Ayan, so may 2.37 at least dito sa area na to, sa may green box, no? So, sa ngayon, medyo deadly pa to. Yan, kung bibili ka, eagles agad, no? Ayan, kasi ano to, eh, base sa big picture na to, tinignan nating support. Ayan. So far, so yun yung nakikita natin for this one. Medyo sideways siya, no? Ayan, no? Bounce, tapos balik. O, diba? Sideways. Rectangle pattern yung itsura niya for Picor. Ayan. Save natin. Picor, and yung last, PXP. Mainam-inam. Tingnan natin. Okay. So, for this one, for PXP, check muna natin kung ano ba nangyayari dito. Yes, hindi naman siya halted, no? Minsan kasi pag tinignan natin, eh, na-halt, eh. Hindi naman. For PXP, uy, bearish, ano? So, ano na to? 2 weeks ng, ano siya, bearish, guys. Eh, yung malala pa dito, baka bumalik pa nga dito sa may, ano to, eh. Sa may tres, eh. So, yung tres andito, guys, sa may area na to. Yun lang. And kasi kung nakabili ka rito, sa area na to, sobrang lugi na, ano? From 5, tapos napunta dito sa 3.5. And may chance pang mapunta rito sa 3. Finish na pag gaganon. Ayan. So, pagka chinek natin, retest dun sa may 200. Tingnan natin kung mag-hold, no?
Ayan, kasi kung mag-hold, di medyo goods yan. Pero pagka hindi nag-hold at nalaglag, so sa malamang ang bagsak yan dito na, sa may 3. Ayan, sa may green box. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.